Good morning everyone, this is the presentation of Group 3 for Enterprise Selection and Business Model Canvas. At dito yung tatlong napili naming product para sa aming Enterprise Selection ay yung tomato sauce production na nag-i-involve sa pagproduce ng tomato sauce using locally grown tomatoes. Gagawin itong value-added products na pwedeng ibenta sa ating mga local markets, supermarkets at pati na rin sa mga online shops. At yung pangalawang product naman namin ay yung organic fertilizer production na nagfo-focus sa pag-produce ng compost-based organic fertilizer using agricultural waste, manure, and biodegradable materials. At dito naman sa aming pangatlong product ay yung fishery production, specifically hito or catfish farming, na nagfo-focus naman sa pag-aalaga ng catfish or sa Tagalog ay hito na pwedeng ibenta sa ating mga local markets. At pumunta naman tayo dito sa ating assessment table and let's discuss on how we evaluate each enterprise. First, the marketability of the three products. Number 1 is tomato sauce production, which have a rating of 3. 3 lang siya dahil lagi nating ginagamit yung tomato sauce sa ating mga pang-araw-araw, lalo na sa mga handaan. Pero marami ng brand ng tomato sauce ang umiikot sa ating market, kaya malaki yung competition pagdating sa pagmamarket ng tomato sauce, kaya 3 lang yung rating niya. At punta naman tayo dito sa organic fertilizer production, which is also 3 dahil hindi siya gaano kapopular compared doon sa synthetic fertilizer na mas gustong ginagamit ng ating mga consumers. At dito naman sa hito or catfish farming, the marketability is also 3 dahil marami din kakompetensya, katulad na lang mga top sellers na mga fish variety, katulad na lang ng mga tilapia at bangus na mas popular compared sa hito. At punta naman tayo dito sa availability of resources ng tatlong product natin. Magsimula ulit tayo sa tomato sauce production. The availability of resources was rated 4 dahil available yung resources na gagamitin natin sa paggawa ng tomato sauce sa ating mga local markets. Ngunit nagfluctuate yung prices ng tomato natin, katulad na lamang nung recent month na around 2 to 3 months ago na sobrang mahal yung bentang tomato sa ating local markets. At noong namang recent weeks lang, around 2 to 3 weeks, masyadong mura yung tomato na ibinebenta sa local markets. At dito naman sa organic fertilizer production, we gave the highest rating of 5 kasi dahil yung mga material or ingredients na gagamitin natin upang makagawa tayo ng organic fertilizer is abundant in our environment. Tulad na lamang yung mga agricultural waste, manure, and yung mga biodegradable materials. At dito naman sa hito or catfish farming, the rating for availability of resources we gave was 3. Dahil dito ay marami tayong dapat i-consider sa pagmamanage ng hito or catfish farming sustainably. Kasi kakailanganin natin mismo tayo ang magpro-provide ng ating mga resources para sa ating catfish farming. At diretso naman tayo dito sa perceived profitability. Dito ulit tayo sa tomato sauce production. The rating we gave for tomato sauce production is 4. Kasi yung tomato sauce ay widely used. Maraming bumibili. Ang negative side lang niyan ay yung maraming kakompetensya sa pagbebenta ng tomato sauce produce, kasi nga marami ng brand yung umiikot sa ating market. Dito naman sa perceived profitability of organic fertilizer production, we give a rating of 3 dahil hindi siya medyo popular compared sa mga synthetic fertilizer. At dito naman sa hito or catfish farming, we gave a rating of 4. If ikukumpara natin yung hito sa tilapia, ay mas madaling alagaan yung hito. At kung yung price lang nila yung pag-uusapan natin, currently sa local markets natin, naglalaro lang sa 140 to 160 yung presyo ng tilapia. Ganun din yung hito, naglalaro din lang sa 130 to 160 yung presyo niya. Kaya pag profit lang yung pag-uusapan natin, ay malaki din yung profit na makikita natin pagdating sa catfish farming. Ang negative side lang ng catfish farming, hindi siya gaano popular compared sa ibang fish variety katulad ng tilapia at bangus. Punta naman tayo dito sa government support. Magsimula ulit tayo sa tomato sauce production. Binigyan namin ng rating of 4. Wala kaming nakitang article na specific mismo sa pagsuporta ng gobyerno sa pagproduce ng tomato sauce. Pero maaaring makakuha pa rin ng partnership yung tomato sauce production
sa ating mga General Agricultural Development Programs. At dito naman sa organic fertilizer, we give a rating of 5. Nakakita ko ng article patungkol sa organic farming ventures na kung saan susuportahan ng government ang paggamit sa mga organic materials. Katulad na lamang ng organic fertilizer sa ating mga farming ventures. Ito yung Republic Act number 10068, also known as the Organic Agriculture Act of 2010. It was signed on April 6, 2010, and it was amended by Republic Act number 11511 on December 23, 2020. Ito yung pagtulong ng gobyerno para mag-provide sa pagde-develop ng organic agriculture ventures sa ating bansa. At dito naman sa hito or catfish farming, we gave a rating of 4. Dahil meron natatanggap na tulong galing sa gobyerno ng mga malalaking fishery production facilities. Pero hindi lang ito naka-specific sa catfish farming kundi sa mga ibang variety pa ng mga fish products. Dito naman sa environmental consideration, 3 yung rating na binigay natin sa tomato sauce production. Neutral lang yung rating na binigay natin sa kanya kasi with good management sustainability, walang pollution yung magagawa natin na makakapahamak sa ating environment. Pero with bad management sustainability, malaki yung magagawa nating pollution para sa ating environment. At dito naman sa organic fertilizer production ay highest rating of 5. Kasi yung paggamit natin ng organic fertilizer ay mas nakakabuti sa ating lupa. Ang impact nito sa ating environment ay positive. Ini-improve nito yung soil fertility at soil sustainability ng ating lupa. At punta naman tayo dito sa hito or catfish farming, which have a rating of 3. Kasi katulad na lamang sa tomato sauce production, with bad management sustainability, magkakaroon tayo ng water pollution galing sa ating fish pond na nanggagalingan na pinag-aalagaan natin ng mga hito. Pero with good management sustainability, on which mahirap na i-manage, ay minimal lang yung magiging negative impact nito sa ating environment. And based on the total scores, organic fertilizer production with 21 points, nakatanggap ito ng 3 5 ratings galing sa 3 category natin, which is the availability of resources, government support, and environmental consideration. At medyo mababa nga lang pagdating sa marketability at perceived profitability, pero the total points still are 21 points, which is highest among the 3 products. Ang ating channel sa organic fertilizer. First is the direct sale. Dito, maaari nating ibenta ang ating organic fertilizer through direct sa ating mga magsasaka. Dito, mas matutulungan natin sila upang mabigyan sila ng mga impormasyon tungkol sa ating product at kung paano magiging epektibo ang paggamit ng ating organic fertilizer. Pangalawa naman ay ang partnership with the agricultural store. Dito, kung ang ating product ay dadalhin sa tinatangkilik or madalas nang pinupuntahan or pinagbibilhan ng ating mga magsasaka na agricultural supply store, ay mas mapapadali at mas makikilala nila ang ating product. Ito naman ay ang ating online platform. Dito, maaari na tayong gumamit ng online platform para mas ipakilala ang ating product. So, dito, maaari tayong gumamit ng Shopee. So, dito, mas ma-promote natin ang ating product through online. At mas malayo ang maaring makabili ng ating product at mabigyan tayo ng mga feedback tungkol sa ating organic fertilizer. Sa ating customer relationship, first is the personalized support. Dito, hindi lang tayo magbebenta, kundi tutulong tayo upang suportahan kung ano ba ang maaari nating ibahagi sa ating customer tungkol sa ating organic fertilizer at kung paano magiging epektibo ang ating product base sa pagsuporta natin or pagsagot sa mga katanungan ng ating mga customer. The second is the regular feedback. So dito, i-encourage natin ang ating customer na bigyan tayo ng feedback upang mas i-improve ang ating product at serbisyo sa ating mga customer.
So, dito, mas mabibigyan tayo ng opinion or knowledge na maaari nating mas i-improve ang ating product. Pangatlo, ang community engagement. So, dito, maaari tayong makipag-participate sa mga agricultural event or barangay event na maaari nating ipakilala ang ating produkto at ibahagi ang tungkol rito. So, dito, mas mabibigyan tayo ng tiwala at suporta batay sa pakikipag-ugnayan natin sa mga tao. At isa din ito sa makakatulong para mas lalo pa nating igtingan at husayan ang paggawa ng organic fertilizer para sa ating mga magsasaka. Cost structure. First is raw material cost. Ito yung mga gastos para sa pagbili ng mga sangkap tulad ng dumi ng hayop, compost o coco peat o iba pang mga sangkap. Second is production cost. Gastos para sa kagamitan tulad ng mixer at shredder. Gastos para sa kuryente, pasahod sa mga manggagawa at iba pang operational needs. Third is marketing and distribution costs. Paggastos para sa pagpapakilala ng produkto gaya ng ads, flyers, social media at paghahatid ng produkto sa mga customers. Revenue streams. First is sales of organic fertilizers. Ang pangunahing kita ay mula sa pagbebenta ng iba't ibang uri ng organikong pataba gaya ng solid, liquid, vermicast o compost. Second is consulting services. Kita mula sa pagbibigay ng payo o gabay para sa mga nais magsimula o magpalawak ng mga organikong pagsasaka. So last is workshop and training. Kita mula sa mga seminar at training sa paggawa at tamang paggamit ng organikong pataba. Customer segments. First is farmers. So kabilang rito yung mga maliliit at malalaking magsasaka na nais lumipat sa organikong pagsasaka. So, kailangan nila ng ligtas na chemical at sustainable na pataba para mapanatili yung kalusugan ng kanilang lupa at kanilang ani. Second is urban gardeners. Ito yung mga individual o grupo sa lungsod na nagtatanim sa mga bakuran, rooftop at community gardens. Nais nila ng ligtas at mabisang pataba na pwedeng gamitin sa limitadong espasyo. Third is organic produce suppliers. Ito yung mga kumpanyang nagbebenta ng organikong gulay at prutas na kailangang tiyaking organiko rin ang gamit nilang pataba. Raw material sourcing. Ang raw material sourcing ay ang pagproseso ng paghahanap at pagbili ng mga kinakailangang materyales upang makagawa ng isang produkto sa paggawa ng organikong pataba. Ang raw materials ay maaaring dumi ng hayop gaya ng manok, baka at iba pa, basura ng halaman gaya ng damo, dahon at iba pa, mga basura sa kusina gaya ng balat ng gulay at prutas. Ang tamang pagkuha ng mga hilaw na materyales ay mahalaga para matiyak ang kalidad ng produkto. Marketing and promoting. Ang marketing and promoting ay pagpapalaganap ng proseso ng pagpapakilala at pagbebenta ng produkto sa mga mamimili. Unang hakbang ay ang paggamit ng social media, pag-post ng impormasyon at promosyon sa Facebook, Instagram at iba pang mga platform. Sa paggamit ng social media, maaari kang gumawa ng reels, video discussion, pwede kang mag-discuss ng konting information para sa product mo at i-post sa social media. Maaari ding namang mag-video live ka kung saan mapapanood ng mga tao yung produkto na pinapakita mo. Pangalawa, ang pamimigay ng flyers o leaflets, pagpapalaganap ng impormasyon sa mga lokal na komunidad o pamilihan. Sa pamimigay naman ng flyers o leaflets, maaari kang mag-print ng damit, gumamit ka ng damit, ipamigay sa mga tao, o di kaya magpagawa ka ng iyong sariling tarpaulin or banner at ilagay mo doon yung ibang mga information ng iyong product. Pangatlo, ang pakikipag-ugnayan sa magsasaka at kooperatiba, pagsasagawa ng seminar o demo para maipakita ang benepisyo ng organikong pataba.
Ang marketing promotion ay layunin nito na makuha ang interes ng mga mamimili at pataasin ang benta. Waste, animal manure and urban waste, production equipment, composting machines, granulators, and drying equipment, skilled labor, trained personnel for production and customer support. Ang kanyang paliwanag is mga pangunahing yaman, hilaw na materyales, pagkakaroon ng akses sa organikong basura tulad ng basurang agricultural, dumi ng hayop at basura mula sa lungsod. Kagamitan sa produksyon. Mga makinang pang-compose, granulator at drying equipment na ginagamit sa paggawa ng pataba. Sanay na manggagawa. Mga tauhang may sapat na kaalaman at kasanayan para sa produksyon at pagbibigay ng suporta sa mga customer. Friendly. Organic fertilizers reduce environmental pollutions and promote sustainable agriculture. Improve crop quality, enhances soil health, leading to better crop yields and quality. Co-effective, long-term cost savings compared to synthetic fertilizers. Mga pangunahing alok na halaga or value proposition. Sustainable at makakalikasan, nakakabawas ng polusyon sa kapaligiran ng mga organikong pataba at nakakatulong sa pagpapanatili ng likas kayang pagsasaka. Mga magandang kalidad ng pananim. Pinagpapabuti nito ang kalusugan ng lupa na nagreresulta sa mas mataas na dekalidad na ani, matipid na gastos, mas nakatipid sa mahabang panahon kumpara sa paggamit ng sintetikong pataba.